Manay Christopher Min, abay may pagsisiwalat patungkol sa mga ginagawa ni Daniel Padilla sa panunuyo nito na in-upload ngayon ni Manay Christopher Min ay meron po siyang kakaibang revelasyon na kung saan sinabi nito ang ilan sa mga panunuyong ginagawa ni Daniel towards Catherine. Panoorin natin ito. Paikot-ikot sa subdivision kung saan nakatira ang Matanardo. Ay, ano nga? Isa sa mga shocking revelation na inilathala ni Manay Christopher Min sa kanyang channel sa Showbiz Now na namataan daw di umano ang kotse ni Mr. Daniel Padilla na paikot-ikot sa subdivision nitong si Miss Catherine Bernardo, na tila baga ito po ay nagkukumpirma na si Mr. Daniel ay nagpupumilit di umanong pumasok dito po sa subdivision. Pero according to Manay Christopher Min ay meron daw pong humaharang, no? So according din sa kanya na tila baga talagang gumagawa po ng paraan ito pong si Daniel Padilla para po kinukuha niya yung kalooban ng pamilya. Kasi sabi po ni Miss Manay Christopher Min sa kanya pong uploads na parang meron daw pong may ayaw na papasukin, no? Itong si Daniel Padilla sa loob ng Casa Bernardo kung saan nakatira itong si Miss Catherine. And according pa sa kanyang channel na parang meron pong ginagawa itong si Daniel Padilla para talagang makuha niya ulit yung kalooban ng pamilya at ni Catherine Bernardo. Ito nga ba talaga ang ilan sa mga updates niya na sinasabi at sinasabi rin, kinukumpirma din itong si Mr. OG Diaz na gumagawa nga ng paraan itong si Mr. Daniel Padilla para makausap niyang muli itong si Miss Catherine Bernardo. So, according po sa ilang article na sigurado daw di umano na matutuwa ang Katniel fans at malulungkot naman ang Katniel fans. Paano kasi balitang si Daniel Padilla ay pinuntahan nga raw si Bernardo sa kanya pong Casa Bernardo dito po sa kanilang tinitirahan, ano? And marami naman po ang tumasang kilay dahil tila bagang sa ngayon ay wala pa naman tayo nakikitang any evidence na parang pinapasok na nga ni Miss Catherine Bernardo muli itong si Daniel Padilla sa kanyang buhay. So, last video na sinabi po nitong si Miss Catherine Bernardo, kasama niya si Miss Ma Salvador at saka si Dr. Ivy, na meron silang clarity na binanggit. Pero according sa mga Catden fans, ito po ay may kinalaman kay Catherine at kay Alden Richards. Ang tanong manaw ng marami kung bakit hanggang sa ngayon, parang nagdededmahan lang daw itong si Miss Catherine at saka si Alden Richards. Hindi na raw nakikita or wala na raw sightings. Kaya naman, itong si Manay Christopher Min ay tila bumaligtad, no, sa kanya mga statement. Let's watch this. Alden Richards at saka si Catherine Bernardo. Niloloko lang nila yung sarili nila at ang publiko. Nakakaawa si Jun. Nagtaka naman ang ilang mga netizens sa comment section kung bakit bigla daw di umanong biglang cambio itong si Manay Christopher Min sa kanya mga statement noon. Siya po mismo talagang sobra yung kanyang paghanga sa Katden at sinabi niya pa that this year 2025 ay meron ng pag-amin na magaganap between Catherine and Alden. Ngayon, sinasabi niya po sa kanyang show na meron nga daw parang naaamoy siya na comeback ng Katniel. So, ang aking point of view with regards to this is maaaring meron po silang proyekto na kailangan paingayin muli yung pangalan ng Katniel para po at least iba mapag-usapan ulit tas magkakaroon sila ng comeback na mga projects together dahil nakita naman natin talaga na gumagawa rin naman talaga ng paraan yung pamilya or itong si Daniel Padilla para ma-win back nga si Catherine. Pero according to Manay Christopher Min, yung pamilya mismo ni Miss Catherine Bernardo ang humahad lang, no, sa kanila pong pagbabalikan muli. So medyo medyo alarming to sa part ng Katden kasi we do not know kung ano ba talaga yung nagaganap sa kanila ngayon. But syempre, maging kampante lang tayo kung ano man po yung maging desisyon ni Miss Catherine. In the end, siya pa rin naman talaga, diba, magde-decide kung saan siya masasaya. Diba, supportahan na lang natin. At ngayon naman mag-react tayo sa ilan sa mga comment at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbasa tayo. Unang komento mula kay Ma'am Shi or Mr. Patrick Gabriel. Ma'am, sana ang pray ko para sa kanila ma-realize na God is good. Yes. And sabi ni Ada Sagay, given na ipapalabas talagang HLA sa Netflix pagdating sa tamang panahon, uunahin lang nila ang mga sinihan worldwide bago ilabas sa Netflix. But according po sa GMA and ABS-CBN, naglabas po sila ng statement with regards to this that this coming Feb 13 ay ilalabas na nga po sa Netflix. So lahat ng may mga account yung nagbabayad ng monthly sa Netflix, mapapanood yun na po yan. So sabi ni Ms. Lea Lucero, wow, grabe talagang HLA blockbuster. Sana pagbigyan din ipalabas sa Korea at Jakarta.
So, this coming, or ngayong araw, January 17, pinapalabas na po ito ngayon sa Indonesia. So, yun po yung, yun po yung isa sa mga latest updates sa Kat din. Sana rin dito po sa Macau para mapanood ang Hello Love Again. Sabi ni Ma'am Cynthia, sana po may palabas ulit dito sa Metro Manila, yung HLA nila Kat din this coming Feb 14 para Valentine's po nila para sa mga fans sila. Isa na po ako. Ayan, ang dami pa rin talagang nag-aabang, at talagang gusto na matuloy, no? Ito pong Feb 14 na to. Sabi ni Mr. Renato, "Hi Mr. Reds, good day sa atin lahat. With the result of the total gross sales ng HLA, umaabot na sa 1.95 billion na and still going almost 5 million na lang, aabot na sa 2 billion. At madadagdagan pa yan for sure. Sa upcoming premiere sa Netflix this Feb 13, sa mga massive country, mapapanood nila ang buo ang HLA, walang cut. But if I were to choose between big screen and Netflix, I still choose big screen. Iba yung film mo dun sa experience of Dolby Surround." Tama naman, diba? Sabi ni Ma'am Brenda Katindoy, maganda naman kasi dahil especially OFW worldwide, kaya naman patok din Kat din pa yung mag-lead role, comedy drama yung tema, kaya naman ganon. Super blessed talaga ang Kat din at director din. Ayan, salamat po Ma'am Shi. At ito po totoo yan dahil sa lahat ng mga nakapanood, kayo naman talaga yung makapagpapatunay kung gaano po kaganda yung story, relatable siya, napapanahon siya, at the same time, may mga learnings din po na meron po kayo mga mapupulot. May take home po kayo. Sabi ni Mr. Joel Lopez, abot na yung 3 billion pag ganyan walang katapos ang ipapalabas. Parang ayaw mawala yung movie ng Kat din. Sabi ni Tresia, sana po dati dito sa Korea mapalabas ang HLA. Ayan, ito naman po yung kanyang request with regards to this. And sabi ni Miss Merdelisa 1, thank you so much po sa information. I want to watch again and my mother as well. She's a fan of Alden Richards. God bless you po. Ayan, sa lahat po tulad po ng mga katulad po ni Ma'am Ship Love Delisa, yung kanyang mother, maybe hindi na niya kaya mag-travel kaya inaabangan talaga nila sa Netflix. Sabi ni Miss Rabde, may chemistry kasi ang Kat din na sa part 1 pa lang kaya kumita na ang movie nila kahit in a relationship pa si Kat that time. Lalong umiinit ang Kat din sa mga fan stars ng surprise na attend ni Alden sa birthday ni Kat with gift and flowers. Ramdam ng mga fans na may something sa kanila at single na uli noon si Kat. Private but not secret ang sweetness nila lalo na mag-promote na sila dito at sa abroad. Plus sa mga interviews nila, minakinig nila ang buong mundo. Ito naman yung kanyang komento with regards to this. Talaga na marami talagang na good vibes dun po sa sa pangyayari na yon at talagang sobrang maraming sumaya, no? And aside from that, talagang inaabangan pa rin naman. Sabi ni Ma'am Shelina, may sarid sa bakot ng HLA ng Kat din. Kaya nga gusto ko mapanood ulit ng yung HLA. Sana makapag-register ako sa Netflix. God bless to all. Yan, thank you so much sa inyo po mga komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!